Marami sa atin ang walang ginawa kundi ang magreklamo sa maliit man o malaking bagay. Kadalasan ay mas mabilis tayong maghanap ng mali kaysa makakita ng tama. Ngunit hindi natin namamalayan ang walang tigil na pagrereklamo ay may masamang epekto, hindi lang sa atin kundi pati sa mga taong nasa paligid natin. Sa kwentong ito, matutunghayan natin kung paanong ang isang simpleng reklamo ay humantong sa hindi inaasahang kapahamakan. Isang paalala na sa bawat salitang binibitiwan, may kasunod na kahihinatnan. Hello po mga kamisteryo! Bago ko po simulan ang ating kwento, nais ko po muna kayong anyayahan na mag-subscribe sa aming channel. Sa ganito pong paraan, masusubaybayan po ninyo ang iba pa naming mga nakakatindig balahibong kwento. Maraming salamat po at simulan na natin ang kwentong kababalaghan. Isang matiwasay na araw po sa inyong lahat, Misteri. Ako nga pala si Raynon, isang bus driver sa isang probinsya sa Silangang Visayas. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar upang maitago ang katauhan ng mga kasama ko at upang hindi mahusgahan ang aming lugar. Matagal na po akong driver nang mangyari ang bahagi ng buhay kong ito na muntik nang magpatigil sa akin sa pagbiyahe, Misteri. Mahirap at nakakapagod, ngunit sanay na ako. Sa mga biyahe ko, kasama ko si Tato, ang aking konduktor. Magwawalong taon na po ako sa trabaho noon at sa huling 3 taon ay si Tato ang nagkokonduktor sa akin. Ang totoo po niyan, inassign lang siya sa amin ng aming operator dahil marami siyang ibang driver na hindi nakasundo. Bilang tahimik lamang ako at mahaba naman ang pasensya, nakatagal akong kasama siya. Kahit ang totoo ay nakakarindi naman talaga ang boses niya. Misteri, bawat lumalabas kasi sa bibig niya ay pawang negatibo, nakakainsulto at puro reklamo. Pero sa kabila ng ugali niyang yon, magkasundo naman kami. Wala naman po kasi siyang matinding ginagawang masama sa akin. Pero Misteri, kung ako po ay napagpapasensyahan siya, marami po ang hindi. Oh, Tato, ba't ang dumi ng pantalon mo? Andyan ka na pala, Raynon. Ay nako, buwisit yung driver na yun. Bigla ba namang hinarurot yung tricycle niya sa butikan pagbaba ko? Natalsikan tuloy ako. Kabote talaga eh. Ganun? Grabe naman yun. Walang pakundangan sa daan. Eh, ikaw naman kasi, Tato. Bakit mo naman binayaran ng kulang si Manong? Alam mo namang 18 na ang bayad sa tricycle ngayon. Ha! Talagang hindi ko siya babayaran ng buo. Eh, ang bagal niyang magpatakbo eh. At saka, ang pangit naman ang tricycle niya. Akala ko nga magkakatanggal-tanggal ang gulong nun eh. Haba, buwis buhay pa ako sa pagsakay sa kanya, no? Aba pre, hindi naman sa sinasabi kong tama yung ginawa ng driver sa'yo, ano? Pero sana, binayaran mo naman ang tama. Kaya nga eh, tapos narinig ko, pinaringgan niya pa yung Manong. Ayun, nadali tuloy siya. Parang tuwang-tawa ka pa dyan, Helena. Magtinda ka na nga lang dyan at baka sa'yo pa ako mainis. Kaya ang tabang ng kape mo dahil sa panghihimasok mo eh. Oh, ayan ka na naman pre. Kung kani-kanino mo na naman binubunton yung galit mo. Tara na nga at malapit na tayong bumiyahe. Dumadami na yung mga pasahero oh. Nagpasukan na ang mga pasahero sa bus. Gabi na noon, mga bandang 6:00 at karamihan ay galing trabaho. Mapapansin mong lahat ay pagod na, tahimik at gusto na lamang makauwi. Ngunit may isang tao
na agad nagbigay ng ingay at reklamo. Yun ay walang iba kundi si Tato. Tumatagtag ang bus habang umaandar. Maraming pasahero ang nakapikit. May nakikinig ng radyo habang nakamasid sa madilim na dinaraanan at may kumakain din naman ng baon. Biglang nagsalita si Tato. Ay naku naman oh, ang tagtag ng biyahe. Pre inaantok ka na ba? Hindi ang haba-haba ng tulog ko kanina kaya gising na gising ako. Tsaka bakit parang ang lakas ng radyo? Hinaan ko nga. Dahil nasa bandang gitna si Tato noon ng bus, lumakad pa siya para magtungo sa harapan. May isang matabang babae ang nakaupo sa bungad. Bahagyang nakalawit ang tuhod at hita nito sa gitna. Hay nako, Diyos ko, ang hirap namang tumaan. Halos masakop na kasi itong makitid na daan O kayo dyan, konting diet naman para hindi kayo nakakasagabal sa daan. Natahimik ang mga tao. Halatang nahiya ang pasahero. Ako naman, napatingin kay Tato, hindi makapaniwala sa mga sinasabi nito. Maluwag pa naman yung daan ma'am, pasensya na po ha. Sus, palibhasa, nakaupo ka lang dyan at nagmamaneho. Samantalang ako, lahat ng abala, ako ang naaapektuhan. Tsaka hindi nyo ba naaamoy? Parang ang baho. Kanino bang pagkain yun? Amoy na amoy hanggang dito. Ano ba yan? Nakita ko sa salamin ng isa pang pasaherong may baong pagkain sa supot. Nahihiya itong tinakpan ito pero ngumiti lang at tumingin sa labas ng bintana. Misteri, bagamat sanay na ako sa ugali niyang yun, hindi ko pa rin maiwasang maawa o mahiya sa mga ginagawa o sinasabi niya sa mga pasahero. At isa pa sa pinagkakataka ko, dahil ilang beses na ring may pumatol sa kanya at hinamon siya ng away, pero parang hindi pa rin siya nadadala. Maya-maya ay may sumakay na isang matandang babae. Mahaba at nakatirintas ang puting buhok nito, payat at maliit at medyo nakahukot na. Hindi ako agad nagpatakbo dahil ayokong mahirapan ito sa pagsakay at baka matumba pa. Hinintay ko pa muna itong makarating at makaupo ng maayos. Oy, ano na? Nga? Ba't di pa tayo umaandar? Nakita mo namang naglalakad pa si Lola. Paupuin muna natin. Ano ba naman yan, Lola? Pakibilisan nyo naman ho ang lakad at maraming naghihintay rito. Pasensya ka na, iha, at mahina ang aking buto. Ay Lola, ayos lang ho. Huwag ho kayong magmadali. Huwag niyo hong intindihin yung kasama ko at mainipin lang yan. Pre, baka mamaya kaya nagmamadali ka kasi masakit yung tiyan mo at gusto mo nang magbanyo. Ano? Hindi ko gustong magbanyo. Kung ano-anong mga pinagsasasabi mo. Dahil doon, may isang tumayong lalaki. May edad na rin ito pero mas bata kaysa kay Lola. Hindi siguro siya makatiis kaya nagmagandang loob ito. Lola, dito na ho kayo umupo at ako na lang po doon sa bandang likuran para hindi kayo mapagod. Salamat ha, pagpalain ka. Pasensya na rin. Hay, sa wakas makakaandar na rin. Matapos ang isang oras na biyahe, tahimik ang lahat, maging si Tato ay nananahimik na rin. Ngunit napansin kong may pumapara mula sa isang madilim na kanto. May bitbit itong kung ano, pero hindi ko maaninag dahil sa sobrang dilim sa bahaging yun. Inihinto ko ang bus sa harap niya mismo. Pagbukas ng pinto ay saka lang nasinaga ng ilaw ang babae. At doon ko nakita ang bitbit pala niya ay isang sanggol. Dahan-dahan siyang pumasok at umupo sa isang bakanting silya sa may gitna. Ngunit nang magsimulang umingit-ingit ang bata, napansin kong panay ang lingon at tila hindi mapakali na naman si Tato. Palakas ng palakas ang iyak ng sanggol hanggang sa hindi na nga ito makapagpigil. Napakaingay naman ang batang yan. Patahimikin mo nga.
Steady na, baby. Huwag ka nang umiyak. Maya-maya makakauwi na rin tayo. Ano ba naman yan? Nakakarindi. Uy, ano ka ba, Tato? Sanggol pa yan. Hindi naman mapipigilang umiyak niyan. Pero nakakaturete eh. Ibis na nakakapagpahinga ako dito ng maayos eh. Naiistorbo ko sa lakas ng iyak niyan. Naku, pasensya na po kuya. Papadidihin ko na lang po para huminto siya sa pag-iyak. Ngunit misteri, kahit anong gawin ng babae ay panay pa rin ang iyak ng kanyang anak. Sinubukan niya itong padidihin, ihele at laruin, ngunit ayaw pa rin itong tumahan. Ang totoo, wala namang problema yun sa akin, misteri. Sanay ako sa anumang ingay sa paligid. Sa makatuwid, nakakatulong pa nga ito para malibang ako sa pagmamaneho sa mahabang gabi. Pero si Tato, mukhang hindi na naman talaga mapakali. Ano ba naman yan? Ang ingay talaga. Ano ba iniiyak niyan? Pasensya ka na po. Kanina naman po okay siya eh. Pero ngayon, bigla na lang nagloko. Baka hindi siya sanay sa biyahe. Baka nga hindi sanay sa biyahe ang anak mo. Bakit kasi nilabas-labas mo pa siya? Alam mo nang nakakaistorbo sa paligid. Sa puntong yon, misteri, hindi na nakatiis ang ilang pasahero sa ginagawang kagaspangan ng ugali ni Tato. Kuya, hindi naman siya masyadong nakakaistorbo ah. Grabe ka naman. Anong hindi? Kalakas-lakas ng iyak ko. Ang mabuti pa, bumaba na lang sila. Total, mukhang ayaw rin naman ng batang sumakay dito sa bus eh. Ano? Teka. Ang dilim-dilim sa labas at puro sarado na ang mga kabahayan, no? Delikado na. Oo nga naman, sumakay siya at nagbayad rito, kaya wala kang karapatang pababain siya. May karapatan ako dahil nakakaistorbo siya. Pero hindi naman siya nakakaistorbo para sa amin. Ewan ko ba kung bakit ikaw lang ang apektado? Nagkakagulo at nagsisigawan na ang ilang pasahero at si Tato dahil sa pagtatalo. Hindi na ako nakapagpigil kaya sumingit na ako sa kanila kahit nakafocus pa rin ako sa pagmamaneho. Mawalang galang na ho, mga ma'am, sir. Huminahon ho kayo. Wala naman hong bababa, huwag kayong mag-alala. Tato pre, konting pasensya naman oh. Alam mong madilim na. Malayo pa ang baba ni ma'am. Maawa ka naman sa anak niya. Sus! Magsama-sama ka kayong lahat. Di kayo nang mababait. Tumayo naman bigla ang babae. Buhat nito ang kanyang anak at akmang lalakad sa gitna. Umalalay naman agad ang matandang babae na nasa harapan niya. Hindi, okay lang po sir. Tama naman po si kuya eh. Bababa na lang ho kami ni baby. Ayoko rin naman pong makaabala at ayoko ho ng gulo. Ayun naman pala eh. Mabuti naman kung ganun. Miss, ano ka ba? Isipin mong anak mo, mahahamugan yan. At hanggang saan mo ba kayang maglakad ha? Siguro naman may iba pong dadaang bus dyan. Anong oras pa yun, miss? Sa ganitong oras, napakadalang na ng mga dumadaang bus. Sige, huwag kayong mag-alala. Sasamahan ko na lang si Ineng. Hindi na ho kailangan, Lola, Miss. Ilang oras na lang naman at makakarating na rin tayo. Oo nga naman. Ito lang namang konduktor na to ang nag-iisang nagre-reklamo eh, hindi ba? Oo, tama. Ang arte niyan. Oo nga, ang arte-arte niyan. Huwag na kayong mag-alala. Mas nakakabuti kung bababa na lang kami. Sasamahan ko naman si Ineng para mag-abang sa susunod na bus. Oo nga po. At saka baka hindi na rin talaga maganda yung pakiramdam ni baby kaya ayaw tumigil sa pag-iyak eh. Oh, kita nyo? Sila rin naman ang may gusto. Hayaan nyo na sila para matahimik na tayo pare-pareho. At sa puntong yon, misteri, wala na akong nagawa, pati na rin ang ibang pasahero.
at tuluyan na ngang bumaba ang babae at ang matanda. Mabigat man sa loob ko, pero sila na rin ang may gusto nito. Pero Misteri, hindi ko agad kayang umandar, lalo na nakikita kong lumalakad sila palusong, para bang hindi ko kayang iwan sila sa ganoong sitwasyon. Oh, pre, ano pang hinihintay mo? Abante na! Pre, parang mali talaga na pinababa natin sila sa gitna ng kalsada. Wala nang kabahayan dito, no? At saka sinong makakapagsabi kung anong oras pa darating yung susunod na bus? Wala namang mangyayari sa kanila at kung tutuusin, wala na tayong pakialam doon. Magkasama naman sila. Pero may kapahamakan pa rin pwedeng mangyari, lalo na sa sanggol. Eto na naman tayo. O siya sige, anong kapahamakan ba yung sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita? Ayan o, umaambon na. Oo nga Kuya driver, habulin mo sila at siguradong mababasa ang bata. Kawawa naman. Bigla akong natauhan nang makita ko rin ang patak ng ulan sa salamin ng bus. Agad kong pinaandar ito at dahil mabagal lamang silang maglakad, mabilis ko silang naabutan. Halika na kayo, sakay na kayo ulit at baka lumakas pa ang ulan. Wala kayong masisilungan. Oo, sumakay ka na ineng. Heto, papayungan kita. Mabilis na lumapit ang lalaki sa babae at anak nito. Pinayungan niya agad ang mga ito. Agad namang pumasok ang babae. Hindi na siya nakatanggi dahil napansin niyang lumalakas na ang patak ng ulan. Samantala, ang babaeng matanda ay napaatras at nakatitig ng masama sa lalaking nagpayong sa babae. Lola, pasok na rin ho kayo. Lumalakas na yung ulan. Hindi na. Kung gusto niya talagang sumakay, wala na akong magagawa. Nagulat ako nang bigla siyang umatras at tuluyang naglakad pabalik. Napatingin naman ang babae at nagulat din nang hindi pala sumakay si Lola. Hala, asa na si Lola? Bakit hindi siya sumakay? Hayaan mo na lamang siya, iha. Baka naman malapit na rito ang bahay niya kaya hindi na sumakay. Nagkatinginan na lang kami pare-parehas. Wala na akong nagawa kundi ang umabante. Ngunit ilang minuto pa lamang akong umaandar, Misteri. Naramdaman kong parang umuuga ang sasakyan. Inakala ko pang ang lumilindol noon. Pero biglang umiyak ang sanggol ng malakas at nagulat ang lahat nang may malakas na kalabog mula sa labas ng bus. Para bang may bumabangga o kumakaladkad sa gilid. Napaigtad ang ilang pasahero. Nagtaki pa ng bibig ang ilan at lalong lumakas ang iyak ng bata na hawak ng babae. Saglit na nagkagulo sa loob. Nagbulungan ng iba at ang ilan naman ay nagsisigawan. Nako, ano yun? Paandarin mo na ang bus. Ngayon na. May anino muling mabilis na dumaan malapit sa may pintuan. Mabuti na lamang at nakasara ito ng mabuti. Lalong kumabog ang dibdib ko. Mabilis kong nilingon ang harapan, sabay apak sa silinyador at nagsimula na akong magpaandar. Nakita niyo ba yung kanino? Parang kakaiba eh. Ang bilis. Parang hindi anino ng tao. Nakita ko rin. Hindi rin mukhang aso o hiligaw na hayop. Ano ba kayo? Ang tatapang nyo kanina eh. Ngayon takot na takot kayo. Kung natatakot kayo, manahimik na lang kayo. Eh baka lalo kayong makaakit ng malas dahil sa pag-iingay nyo eh. Sa tingin ko nga ay hindi iyon ordinaryong hayop. Ito ay nilalang ng kadiliman. Tatang, huwag mo ngang takutin yung mga pasahero. Ako magsasabi sa inyo, hindi totoo ang mga yan. Ilang taon na kaming bumabiyahe. Wala naman kaming nae-engkwentrong ganyan kahit kailan. Sus, gawain lang yan ng mga walang magawa.
Oy Raynon, hindi ba't matagal na tayong magkasama sa biyahe? May iba ka bang karanasan tungkol sa mga nilalang na sinasabi nila? Wala. Pero may naririnig-rinig akong mga kwento ng ibang driver. Kwentong barbero lang naman yon. Ano ba naman yan? Aray ko! Muling umalog ang bus at sa pagkakataong ito, mas malakas pa. Kaya naman natumba si Tato. Misteri, hindi ko alam pero pakiramdam ko nga may humahabol sa amin. Kaya mas diniinan ko pa ang silinyador. Sa bilis ng aking pagpapatakbo, nawala naman ang pag-uga, kaya akala ko ay ligtas na kami. Ngunit ilang saglit pa, may kakaibang tunog na naman ang sumabay sa ingay ng makina. Misteri, malakas na pagaspas ng pakpak. Hindi ito tunog ng ordinaryong ibon. Mas malaki, mas mabigat. Sa gilid ng kalsada, sa liwanag ng ilaw ng poste, nasusulyapan ko ang anino sa lupa. Malapad, mahaba, at tila malaking pakpak ng dambuhalang nilalang na lumilipad kasabay ng bus. Tato, ayun tignan mo sa gilid. Hindi mo ba nakikita? Parang malaking pakpak sumusunod sa atin. Pakpak? Wala naman ah! Ano ka ba naman? Baka naman puno lang yan. Alam mo kung ano yung mas problema dito? Yang bata. Siya yung parang tiyanak dito eh. Ang ingay! Lalong umiyak ang sanggol. Halos mabingi na nga kami sa sigaw nito. Tila ba nararamdaman din niya ang panganib. Ang ina naman ng sanggol ay hawak-hawak ito ng mahigpit. Hinihele at nagdarasal ng pabulong. Makinig kayo. Huwag na huwag tayong hihinto. Kahit ano pa ang mangyari. Kailangang makarating tayo sa terminal. Doon maraming tao at bukas ang mga establishmento. Doon lamang tayo ligtas. Napalunok ako sa narinig. Ramdam kong bumigat ang hangin sa loob ng bus. Tumahimik ang lahat. Maliban sa iyak ng sanggol at bulungan ng ilang pasahero na nagdarasal. Sa labas, tila ba may humahabol talagang anino sa amin, Misteri. Lumilipad na halos kapantay ng bintana. Pero hindi ko na pinansin yun. Mabilis ko na lang pinaandar ang sasakyan para matapos na at makarating na kami sa aming pupuntahan. Pero Misteri, sa bilis ng aking takbo, nagulat ako nang mailawan mula sa malayo ang isang malaking aso. Nakatayo ito at hindi natitinag, titig na titig sa amin. Napapreno naman ako at napatingin din ang mga pasahero rito. Ano yan? Tao ba yan o hayop? Hindi ordinaryong aso yan. Kung kinakailangan, sagasaan mo. Ano ho? Paano ho kung aso lang yan? Kawawa naman ho. Sa itsura niyang yan, sa tingin ko ay isa siyang aswang. Pero sige, ikaw ang humusga. Titigan mong mabuti. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto. Misteri, tama nga ang lalaki. Sadyang nakakatakot ang asong ito. Hindi ko mapaliwanag kung anong klaseng bangis ang nakatatak sa mukha niya. Basta nakakatakot. Nanginginig na rin ang mga binti at braso ko pero hindi ko lang pinapahalata sa kanila. Kung totoong aswang yan, edi harapin natin. Pero hindi ako naniniwala. Maaring asong ulol. Pero aswang? Ha! Hindi no. Buksan mong pinto at bubugawin ko. Hindi, walang bababa. Ako nang bahala. Dali-dali kong pinaandar ang bus. Tama nga ang lalaki. Delikado ang asong yun. Bigla namang tumabi ang aso sa gilid ng kalsada. Pero kitang-kita kong titig na titig ito sa akin. Para bang hinahamon ako. Nakakakilabot, Misteri. Para bang may isip ito.
Dire-diretso lang ako sa pagmamaneho, pero ilang saglit lang, nakita ko na naman sa side mirror na tumatakbo ang aso sa gilid ko. Pilit humahabol sa amin. Hanggang sa bigla itong nawala. Oh, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang ang bilis mo naman magpatakbo? Parang may nakikipagkarera sa'yo. Pakiramdam ko nga mayroong humahabol sa atin eh. Pero siguro naman hindi na tayo maaabutan nun. Hay nako, namamalikmata ka lang. Masyado kang nagpapadala sa mga sinasabi nila. Maya-maya, ang lalaking kaninang may dalang payong ay lumakad patungo sa harapan. Bit-bit ang kanyang bayong. O teka, saan ka pupunta? May ilalagay lang ako sa may pintuan ng boss. Ano? Bawal maglagay ng kung ano-ano rito. Baka kami pa yung malagot. Para ito sa kaligtasan ng lahat. Nakita kong hawak ng lalaki ang isang kumpol ng bawang at isang bote ng asin. Ano raw? Kaligtasan? Ano bang pinagsasasabi mo? At saka, anong magagawa ng dala mo? Magluluto ka ba? Ilayo mo nga yan at ang baho naman yan. Mangangaboy dito sa buong bus. Aircon pa naman tayo. Ano ba yan? Pero mas makakasiguro tayo kung ilalagay natin ito. Oo nga naman kuya, walang masamang makasiguro. Hindi ka ba natakot sa nangyari kanina? May gumugulo sa atin at ayaw tayong tantanan. Ayoko nga po sanang makialam pero kuya, nakita ko rin yung aso kanina eh. Kakaiba talagang makatingin. Parang nakatitig nga rin siya sa anak ko eh. Tama ka, Iha. Ang anak mo ang tunay na pakay ng aswang yon. Kanina pa nga kung tutuusin. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang lalaki sa kanyang tanong, biglang nabasag ang isang bintana ng bus mula sa likod. At mula roon ay sumalakay ang isang napakalaking paniki. Nagkagulo ang lahat. Halos magkandara pa sa kanilang mga upuan. Ako mismo ay nataranta sa pagmamaneho nang lumipad ang paniki malapit sa akin. Mabilis namang hinawi ito ni Tato ng buong tapang. Pinindot niya ang switch ng pinto at pilit na pinalo ang paniki palabas. Ngunit bago pa ito tuluyang makalabas, nakagat nito ang tenga ni Tato at ayaw bumitaw. Halos matangay na nga si Tato palabas ng bus. Aray! Aray! Buwisit kang paniki ka! Bitawan mong tenga ko! Agad namang lumapit ang lalaki at hinagisa ng asin ang paniki. Bigla itong nagkakawag at namilipit, para bang uod na kumikinsot-kinsot. Sa wakas, nabitawan ito ang tenga ni Tato at tuluyang lumipad palayo. Hingal na hingal ang lahat. Nagsisiksikan at naglayuan mula sa basag na bintana. Takot na baka muli na namang may pumasok mula roon. Pero misteri, hindi pa tuluyang nakakabawi ang lahat sa nangyari nang biglang meron na namang yumanig sa bus. Para bang may mabigat na bumagsak sa bubong. Diyos ko po, ano na naman yun? Pre, ihinto mo nga muna yung bus at sisilipin ko. Ano? Baka delikado. Akong bahala, ano ba naman yan? Titignan ko lang kung ano yun. Baka mamaya, may kung ano nang lumaglag sa bus. Malalagot tayo niyan. Dahan-dahan kong pinreno ang bus. Kabadong-kabado. At nang tuluyan na tong huminto, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tumapat naman noon si Tato at akmang bababa. Pero misteri, bigla agad may tumalon mula sa bubong at bumungad sa amin ang isang nakakatakot na nilalang. Misteri, mahaba ang kanyang bias, kulubot, tila marupok, pero kapag tinitigan mong mabuti, parang matitigas na ugat na hindi madaling maputol. Manipis ngunit buhaghag ang buhok at maging ang kanyang kilay ay mahahaba na halos natatakpan na ang kanyang mga mata.
Pero Misteri, kahit hindi mo ito buong makikita, lantad ang kanyang matang napapalibutan ng itim na balat, maugat, at ang loob ng mata pulang-pula. Mahahaba rin ang kanyang kuko at gutom na gutom ang kanyang ngiti. Sa isang iglap, sinunggaban agad niya si Tato at hinawakan sa leeg. Ibigay niyo sa akin ang sanggol kapalit ng buhay ng taong ito. Lubos kaming nangilabot sa boses ng nilalang na yon. Malalim, mabagsik at gutom na gutom. Nagsimula namang mag-iyakan ng mga pasahero. Ang babaeng may anak ay mahigpit na niyakap ang kanyang sanggol, nanginginig. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Maawa ka sa anak ko. Si Tato naman ay takot na takot, nagpapawis at nagpupumiglas. Reynon, pakinggan mo na siya. Ibigay mo na lang yung bata. Matagal mo na akong kilala, hindi ba? Mas mahalaga yung buhay ko kaysa sa sanggol na yan. Tato, ano ba yung sinasabi mo? Sanggol lang to at wala siyang kamalay-malay. Sira ka ba? Ano yung gusto mo? Paano kung ako yung mamatay dito? Kaibigan mo ko, di ba? Piliin mo ko, hindi yung batang yan. Halos sumabog ang dibdib ko sa galit at bigat ng sitwasyon. Ngunit bago pa ako makasagot, mula sa likuran ng aswang, biglang lumitaw ang isang lalaki. Siya ang lalaking pasahero ko na may hawak ng bayong. Hinugot niya ang isang matibay at mahabang buntot pagi at mabilis na isinakal sa leeg ng aswang. Gumapang pala siya mula sa basag na bintana ng bus at doon lumabas, kaya hindi siya nahalata ni Numan. Nakawala naman si Tato mula sa pagkakasakal at halos bumagsak sa lupa. Pilit nitong isinara ang pinto at sumisigaw. Umalis na tayo! Iwan na natin yan! Mamamatay lang tayo! Hindi, ano ka ba? Hindi natin siya pwedeng iwan. Pero wala na tayong paraan para makatakas! Pagkakataon na natin to! Akmang lalapit na si Tato upang pindutin ang switch ng pagsara ng pinto. Ngunit bigla ko siyang sinuntok. Nagulat ang lahat, maging ako. Bumagsak na lamang siya at nawala ng malay. Nagsimulang magpumiglas ang aswang mula sa pagkakasakal ng lalaki. Malakas ito at parang hindi na rin siya kayang pigilan. Bigla namang tumayo ang babae at kahit bitbit ang kanyang anak, kinuha niya ang bayong ng lalaki. Mula roon, inilabas niya ang mga gamit nito. Kanya-kanyang kuha ng asin at bawang ang ibang pasahero at isa-isang binato ito sa aswang. Etong nararapat sa'yo! Nalapnos ang muka ng aswang nang tamaan ng sunod-sunod na bawang at asin. Nagsisigaw ito sa sakit. Nang hina ang aswang, halos matunaw ang balat. Ngunit bigla itong nag-anyong tao. Misteri, ang aswang, si Lola. Ang matandang babae na kaninang nakasakay lang din sa loob ng bus. Nanlilisik ang mga mata nito at wala pa ring balak sumuko. Gusto ko sana siyang igapos, ngunit wala akong makitang pwedeng ipantali sa kanya. Pero bago pa siya tuluyang manghina, bigla itong nag-anyong panike at nakawala mula sa pagkakasakal ng lalaki. Lumipad itong gegewang-gewang palayo, ngunit nag-iwan ng nakakakilabot na hiyaw. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis kong pinapasok ang lalaki na ngayoy duguan ang braso, ngunit hawak pa rin ang buntot pagi. Pumasok ka na. Maraming salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na kami. Dahan-dahan siyang pumasok. Tulala ang mga pasahero sa kanyang ginawa. Habang muling umaandar ang bus, nagsalita ang lalaki.
Alam kong may kakaiba na sa matandang iyon kanina pa. Nagtaka ako na pilit niyang pinabababa ang babae kasama ang anak nito kahit madilim na at delikado. Kaya naisip kong gusto niyang mapalayo ito para madali niyang makuha. Talaga ho? Akala ko nagmamagandang loob lang siya. Yun din ang nasa isip ko kanina. Kaya nga hindi rin ako agad nakaimik. Pero nakumpirma ko lang iyon noong umulan. Nalaman ko ang katauhan niya dahil sa payong na ito. Itinaas niya ang payong at kitang-kita namin ang mga ukit na simbolo sa hawakan. Ang payong na ito ay bigay pa sa akin ng aking lolo na isang antingero. May basbas ito laban sa mga nilalang na tulad niya. Natahimik naman ang lahat at tila manghang-mangha. Tanging pasasalamat ang mababasa sa mga mata ng pasahero at ang sanggol sa wakas ay nakatulog na rin. Misteri, ngayon ko lang din napagtanto kung gaano kalakas ang pakiramdam ng mga sanggol, lalo na kapag may masasamang nilalang sa paligid. Kaya pala mula pa nang sumakay sila, iyak na nang iyak ang bata dahil pala yun kay Lola. Nang bumalik sila na hindi nakasama ang matanda, doon lamang siya napanatag. Pero dahil hinabol at sinundan kami nito, muli siyang nag-iiyak, dala ng kanyang malakas na pakiramdam sa panganib. Makalipas ang ilang oras, nakarating kami sa terminal. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Tahimik, tulala, tila iniisip pa rin ang lahat ng nangyari. Pero isa lang ang masasabi ko, nakahinga kami ng maluwag. Si Tato naman ay nagising na rin. Hawak-hawak ang kanyang panga, tulala. Pasensya ka na, Tato. Sinuntok kita. Sana maintindihan mo kung bakit ko ginawa yun. Oo, alam ko. Mali ako. Ang dami kong reklamo. Ang dami kong kasalanan. Kung ako lang ang nasunod, baka mas lalo tayong napahamak. Lalo na yung bata. Pasensya na kung naging makasarili ako. Magmula noong araw na yun, nabawasan na ang pagiging mareklamo ni Tato. Mas naging maingat at mapagmatsyag na rin kami sa mga biyahe namin. Alam naming may mga nakakasalubong pa rin kaming kakaibang nilalang, pero sinisiguro naming hindi na namin sila mabibigyan ng pagkakataong makabiktima ng inosente. Nagkasama pa kami ni Tato ng 6 na taon at doon niya nakilala ang kanyang asawa. Nagkaroon sila ng sarili nilang anak. At lagi niyang naaalala ang muntik na kapahamakang dinulot niya sa isang sanggol ng gabing yun at laking pagsisisi niya. Kaya mula noon ay mas naging responsable siya, hindi lang bilang konduktor, kundi bilang isang tao. Ang huling balita ko sa kanya ay tumira siya sa probinsya ng kanyang asawa at ginamit nila ang lupa ng mga magulang nito upang makapagsimula ng bagong pagkakakitaan. Ako naman, Misteri, ay sa ngayon, nagpahinga na ako sa pagmamaneho dahil lumabo na po ang aking paningin. May kanya-kanya ng trabaho ang aking mga anak at sila na ang sumusuporta sa aming mag-asawa. Gusto ko sanang magtayo ng maliit na tindahan pero unti-unti pa akong nag-iipon para rito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Naway pagpalain pa po ang inyong programa at patuloy na maging gabay at paalala sa lahat ng nakikinig.